Nakaproud si Kuya, oh. Talo pa ako or sasagot pa ako dun sa comments. Kasi kailangan masabi na may attention kami sa'yo, kaya i-vlog kita. It shouldn't matter kung alam mo naman hindi ka nagkulang. Meron akong binlock. Mabait sa'yo kasi may nahihita sa'yo. Ito, wala akong pagsisisi. Tama nga naman, parang I don't belong here. Let go. This is my family. Papa? Eto, sino to? Who's that? Kuya yan eh. Kuya. Hindi pang picture, oh. Ako na pang picture ni Kuya. Good morning! So, kahapon di ako nag-vlog. At si Kuya dadali namin ngayon sa dentist. Ayan, ang kanyang problema, yung ngipin niya. Sakit yung teeth mo? Dalawa eh, parang kabilaan. No? Tanggalin na kaya yan? Tanggalin na kaya? Depende kasi kung ano din sabihin eh. Meron kasi siyang umuuga, kaso di ba matanggal? Ang tagal na nun. Ang tagal na nung umuuga na yun eh. Palabas na yung permanent eh. No? Ito namang isa. Tayong dentist? Ikaw? Dentist ka daw? Ay, huwag mo sirain yung picture. Akin na yan. Kay Kuya yan eh. Picture ni Kuya to. Share. It's your picture. Ayun o. Picture ni Kuya. Sa ibang branch kami nagpunta kasi ito yung available. Jimmy! Si Kuya. Pag sa buong nagagawin sa inyo, bait ah. Kala mo matanda na mag-ikal eh. Nakaproud si Kuya, oh. Tanggal na yung kanyang ngipin. Okay na? Oh, galing ni Kuya. Oh, pinapakita niya, oh. Next na yung isa. Ay, ano ba pala? Nakapresto na. Okay naman siya, relax. Very good. Yung bata nakakita ng party, oh. May party kasi doon. Uy, babe, hindi tayo invited doon. Gusto na naman niya pumunta doon. Babalik tayo sa dentist. Nakita ni Kuya tong shakies eh, bago kami pumunta sa dentist. Kaya, very good naman si Kuya. Ito hindi natuloy, dapat mag-root canal siya. Ano? Pulpectomy? Pulpectomy yata tawag. Ano sabi niya? Pulpectomy, no? Pulpectomy. Okay. Basta yun. Nagawin kay Jiro. Kaso hindi kami nagtagumpay ngayon. Kaya sa ano na lang, Tuesday. Nag-iiyak eh. Sabi ko, ipaprepare ko muna. Tingnan mo, Papa, oh, nakikipag punuan na sa... Oh, ayun, pati paan niya ginagamit. Oh. Gusto pumunta dun sa party eh, oh. Tingnan mo, oh, sure, oh. Oh, ay. Nananapak na, ayun, no? Pinalabas muna namin kasi nga sobrang ingay. Nasa-stress din ko si Kuya. Sarap ng mushroom soup nila. Ito yung mushroom soup na gusto ko pa. Yung dati sa Pizza Hut. Mas sarap na yung ito. Sarap ng mushroom soup nila. May eh. Stop. Oh, stop daw. Okay na siya ngayon. Kanina, Diyos me, yung tigas ang ulo. Na siya, na bad trip siya eh. May stop talaga siya. Oh, stop daw. Okay. I-paint natin tong kwarto sa kapag. Kasi gusto mag-sleep ni Jiro sa iba. Dito muna siya mag-sleep. Tsaka magbabakasyon dito yung si Tutoy, anak ni Regine. Yan, pwede sila dito dalawa. Merienda biryani taco and fries. Hello, merienda tayo. Habang ako'y nag-upload, lumabas yung mga bata. Diyan lang, walk lang dun sa labas. Nag-aaya si Ju sa office eh. Nagpunta ba sila office? Hindi. Oh, yata. Ito yung in-order ko ulit, yung birria taco na malapit lang dito sa amin. Muchacho taco. Namamahalan lang ako. Magkano kaya to? Sa Grab kasi eh. Mas mahal kasi sa Grab eh. Magkano kaya to kapag doon binili? Actually, hindi ko nga alam kung saan to banda. Pero ang sarap-sarap na na ako. Parang lagi nila ako naghahanap ng birria taco. Meanwhile, yan ba yung kakantay nila? Hindi. Anong kanta? We wish you Merry Christmas. Jiro.
like all I think you know. Alam niyo, nakalimutan ko na kayo. I'm so sorry. Re-reviewin ko tong kutsyon na nabili namin sa our home. I highly recommend. Grabe. Sana pala, ngayon nagsisisi kami ni Papa. Dapat dalawa binili namin. Kasi, ang lambot niya. Premium talaga siya na kutsyon. Naka 50% off to sa our home eh. Ano pangalan nito? Naitapon na yata yung box niya. Pero, Uratex to guys. Sobrang galing talaga. Naka-box siya. Tapos, ito siya actually. Ang binuksan namin ni Papa. O, diba? Ano masasabi mo? Ang lambot na no. Single lang siya. Ito yung ilalagay dun sa double deck dun sa baba. Sa bunk bed. Para kay Kuya. May isa pa kasi doon. Meron ng cushion doon. Pero kay ano naman yun? Kay Christian. Ay, wow! Masarap na ng higan. Okay ba? Yeah. Okay ba? Ganun tayo. Ano gusto mo panoorin? Ano? Ay, gusto ko nung patis dito. Yeah. N. Airplane! Yes, manifest! Airplane! Naglalag na tong TV natin. Ba't ganun? Hindi na. Ano na? May problema yung TV natin. Ano na? Ano na? Good morning! Isang mabilisang tanggal kate. Nanginginig na yung kamay ko. Lamig. Ginakap. Sarap ng tulog. Mga ay pag umising nito. Ay naku. Ang ingay kagabi. Yung construction. Rinig na rinig dito sa kwarto. Tapos may party sa kabila. Tapos yung mga aso nag-aaway. Grabe talaga. Kaya ano oras na. Tulog na tulog pa to. Napuyat din yata. Si Papa naririnig ko na. May nag-abang sa'yo? Ayan o. Wow, pogi. Parang laki ng katawan mo dyan sa damit mo ah. Ay, wow. Parang ang hunk-hunk mo ah. Sino ba yun? Sino ba yun? Papa! Very nanay. Very nanay yung outfit ko today. Sundays, best. Very nanay. Sarap naman pala ng ating pagkain. Paksiw. Paksiw na bangus. Shirataki. Ayan, andito na tayo. Dito si Doktora. Si Doc Atienza. Yung sa cleft ng mga bata ni Jiro. Ayun. Yung mas ano kasi niya yun, mas expertise niya yun. Pero, sa second opinion tayo dun sa pulpectomy niya kasi yun yung sabi kahapon. Ano? Ano tayo yung Doctor? Diyan na tayo, diba? Dito. O, doorbell ka na. Strong. Hi. Namumutla na siya. Hi. Parang namutla na siya. Hi, Doc. Hello po. Sabi mo, it's okay, Jiro. Pancake house, kuya. Grabe si Jiro. Hindi ko lang na-tsempohan yung kino-comfort niya si Jiro kanina habang nandun sa dentista. As in yung ganito, paano? Ginaganyan niya yung braso. Hindi lang siya yung simpleng hindi. Kasi nakita niya nag-iiyak si Jiro. Tapos siguro kasi kahapon siya yung binunutan. Tapos ngayon si Jiro naman. Ganito ang mangyayari kasi maraming nakita sa ngipin ni Jiro. Kakaiba yung ngipin ni Jiro talaga guys. Mabilis mag-stain. Tapos kahit na 2 beses siya mag-toothbrush, ginagamitan pa namin ng mousse. Talagang bilis masira ng ngipin. Pansin na namin yan nung baby pa lang siya. Yung ang bilis mag-brown, hindi pa siya kumakain nung lagay na yun. Tapos hindi naman siya mahilig sa sweets din nung ni doktora, nag-candy or ganyan. Sabi ko, hindi po, yan, fruits. Doon yan mahilig sa fruits. Pero ang bilis talaga masira ng ngipin niya. Sinanong ko kung may ganong case ba. Sabi niya, may mga babies na ganun daw na parang sa development pa lang ng bata. As in, nasa tiyan pa lang siguro. Yun ang ibig sabihin ni doktora. Hindi ako sure, pero yun yung pagkakaintindi ko na ganun na mahina yung ngipin. Kaya maraming gagawin sa kanya. 2 pulpectomy, root canal, no? Tapos cleaning, pasta.
Tapos fluoride. So, ang sinuggest nila sa amin, kasi pediatric dentist yung nakausap namin, yung kasama ni Doc Atienza kanina. Sabi niya, ayaw daw niya na matrauma yung bata. Which is tama naman, kasi doon sa kabila, wala silang sedation. Kaya yun ang sinuggest nila sa amin, sedate si Jiro para lahat ng procedure, isang anuhan na lang, isang bagsakan na lang. Para isang sedation lang, para dun sa lahat na yun. Na kinonsider namin ni Papa mas okay yun, kasi kesa yung every time na pupunta ng dentist na trauma na yung bata. Tama naman. Kasi lalo na sa case ni Jiro, kasi marami na siyang pinagdaanan. Pagdating pa lang namin doon, nakita nyo na yung pagbabago ng mukha niya, diba? Talagang naaalala niya yung mga time siguro na every time na pumupunta kami doon, yun kasi yung adjustment niya ng NAM, adjustment niya ng obturator, talagang iyakan to the max talaga lagi. Naalala niyo yun hanggang ngayon. Kaya nga sabi ni doktora, medyo ano na si doktora kasi yung naalala na tuwing makikita siya, gano'n na nangyayari. Wala pang 1 week si Jiro nun, dinala na namin dyan kay Doc Atienza para dun sa obturator niya, yung sa taping, diba? Si doktora nagturo sa amin ng mga ganun-ganun eh. Siguro yung tandang-tanda niya yun. Yung siguro pag dati, mga, ano na, nung obturator na lang. Kasi diba nga lagi din tayo nag-a-adjust ng halos monthly nga din yun eh. Naalala niya siguro yun, kaya kaya sabi ni doktora, yun ang masasuggest nila na actually yun talaga ang gusto nila mangyari, sedation, para yun, nga naman, kawawa naman yung bata kapag blanket lang. Kasi yun ang plano namin sa Tuesday, magdadala lang kami ng blanket. Kaso, pag inisip mo, kailangan daw kasi para masilip talaga mabuti. Kasi, ano yung sabi niya, baka mamaya may if ever may complication like magkaroon ng profuse bleeding doon habang ginagawa nila yung ngipin, kasi may drilling pa daw yan, may mga ganun-ganun. At least, masilip nila ng maayos yung ngipin. Kasi yung nagmamadali, tama nga naman. Gusto ko nga banggitin kanina, kasi alam mo yung nasanay tayo kay Ju na lagi na lang naka-restrain. Kaya, diba? Parang, hindi na natin ma-distinguish. Oo, eto nga palang si Jiro. Ano na, yung pagbaga na pa-process na yung mga nangyayari. Diba nga, naalala nyo yung last na bakuna niya, diba? Parang mentally prepare niya yung sarili niya para di siya umiyak. Kaso sa dentist talagang hindi carry kasi nga ang dami niyang pinagdaanan sa mouth, yung mga ginawa sa mouth niya. Kaya yun, i-confirm na lang muna kung kailan available yung anesthesiologist, ganyan, kasi kailangan may anesthesiologist para siya yung magsasedate eh. Hindi naman yung dentista yung magsasedate. Tapos maliban pa doon, may clearance pa sa pedia bago i-sedate. Kaya yun, isa pa rin aasikasuhin natin yun. Pag na-confirm na yung schedule, ganyan. So, ngayon, pupunta tayo, dadaan tayo ng mall. Naku, good luck. Kasi kailangan namin ng regalo. Ba't pa kasi hindi ako bumili nun last time? Nawala na. Akala ko kasi makakapunta na din talaga tayo sa mall ulit eh. 3 set ng gifts pang monito-monita nitong mga bata. 2 kay Ju, kasi 2 yung school ni Ju, tapos 1 kay Jiro. Ayun, mga educational toys lang naman yung bibili natin. Kuya, saan mo gusto kumain? Kuya, ay, naka-headphone pala to. Naka-connect ba yung ano niya? Kuya, trampoline? Trampoline? Ano gusto mo? Or eat? Kanina gusto niya Wendy's eh. Eat na lang daw, sabi ni Papa. Tingnan natin kung anong mangyari. Let's see. So, tinagal-tagal namin dito. Ngayon lang kami magpa-park dito sa pinakataas ng FT, ng Fairview Terraces. Ibig sabihin, daming tao sa mall. Samantalang may mga floor na sarado. Ay, ang ganda pala ng view dito. Di ba pag nagpa-roof deck pala tayo sa bahay, ang ganda ng view, may bundok. Ako, matutuwa si Ju pag nagpa-roof deck ka dun. Sabi ko sa'yo, paalam ka kay Papa. Paalam ka kay Papa. Mamaya na lang or next time na lang, ha? Kasi may bibilin lang tayo, okay? Hanapin natin yung toys. Kasi yun ang gusto namin i-train sa kanya ngayon. Kasi mukhang nai-spoil na. Kumbaga pag may nakita siya, gusto bili ka agad, ganyan. Alam niya naman ang nanay, marupok. Bye-bye na lang, bye-bye, carousel. Next time na lang po. Ito na lang pinili ko, clay, tsaka 2 kay Ju, diba? 2 kay Ju. Siguro isa na lang itong isa. Yan, 2 kay Ju, tapos ito kay Jiro. Yan lang naisip ko na educational. Pwede na yun, no? Nag-enjoy pa si Kuya eh. Tumitingin pa ng mga logo. Samsung, Oppo. Kawawa naman yung asawa ko. Biker shoes. Jump ka, Jiro! Jump! Jiro! Hi! Ang favorite ni Ju. Go!
Okay? Mamaya ulit. Wow. Hi, kuya. Ito kay Papa. Mukha ba ako buntis pa? Kasi yung outfit ko eh. Hindi pa ako sumali sa kanila. Joke lang. Yun si kuya. O, gusto lang niya ganyan. Hi! Gino! Baby! May tinatayong bago dito sa kabila, oh. Diyan ako excited. Parang malaki siya. Palaruan ng mga I mean, laruan din siya. Pa, pwede nga ako masunod ngayon. Gusto ko sa modern siyang. Doon tayo kumain. Dito kami sa modern siyang. Ang bilis ng service. Ayun! Gino, favorite mo. Meron ay chicken feet. Tsaka xiaolongbao. Bilis ng service nila. Grabe, no? Kala ko maghihintay pa tayo matagal, eh. Ang bilis. Uyong rice. Waga. Sarap ng xiaolongbao. Ang dami na. Order na. Hindi ko naman alam kung sabay-sabay dadating. Ang daming order. Extra naman. Ang ganda ng sky, oh, paglabas namin. Kitang-kita, oh, yung, aurora borealis. Ganda kayo. Ang lamig na, Jiro, grabe. No, Merry Christmas na, Merry Christmas. Up, close ko muna to, ah. Uy, wala na siya. Meron pa natirang konti, ayun, oh. Punta na sky, in fairness. Munya tayo na hindi pa lumalabas. Palabas pa lang siya. O, diba? Meron tayong ganyan. Oh, ayan, kakatapos ko lang mag-upload. Wala. Kailangan talaga. Ayan, teka lang. Nakita niyo yan? Yung file natin ng PR. Meron pa yan sa labas. Pero hindi pa tayo ngayon mag-unbox. Tomorrow tayo mag-unbox. Kasi baka may humabol pa. Ayan pa yung iba. Ay! Eto na ba? Yung babalutin. Tago natin, baka makita ng mga bata. So, babalot pa ako ng regalo. Pero, hindi naman kailangan balutin na yung kay Jiro, eh. No? Yung kay Ju, hindi pa, no? Ito palang damit ko, guys. I Am Gifts Ahoy to. Pero feeling ko, pang siya. Pang pregi talaga siya. Napagkakamalan ako. Hindi naman, parang feeling ko lang naman. Hindi naman napagkakamalan akong pregi. Pero, alam mo yun, kasi sobrang pwede talaga siya sa buntis. Pwede siya, kasi maluwag siya, ganyan. Tapos, parang sabi ni Papa, parang kagalang-galang talaga. Duman din kami ng Lapos kasi bumili ng sinelas si Papa tsaka si Ju. Ayan, winning sila ng sinelas. Sabi ko kay Papa, it's time na magpalit na siya ng sinelas kasi nakita niyo na yung Crocs niya. Grabe, no? Talagang used and abused yung kanyang sinelas. Nililinis pa yun. Kasi talagang pang araw-araw ni Papa yun eh. Dapat bibili rin ako kaso parang hindi bagay sa akin yung sinelas ng Lacoste. Alam mo yun, parang basta, nung sinuot ko parang pangit ng pa ako. Na-realize ko, pangit pala ng toes ko. Ayun lang, share ko lang. Pero ito nga, kasi kanina, nung nag-upload ako ng vlog ngayon, nabasa ko yung comments nung last na vlog, yung tungkol kay Ju. Eto guys ha, thank you sa mga nag-comment on my behalf. Kasi sometimes, parang nakakapagod na rin pagka makikipagtalo pa ako or sasagot pa ako dun sa comments. Kasi kung nanonood ka naman talaga ng vlog, nasabi ko na yun, na hindi diba? Hindi aware si Drew sa camera. Ayaw niya na nagpapa-vlog. Alam ko ilang beses ko na rin niya na-mention. Kaya sa mga nag-speculate based sa napapanood nila sa vlog, paano niya na-speculate kung hindi nga diba? Hindi naman kasi lahat wina-vlog. Siguro na lang din ako, ito kailangan ko talaga isabihin to. Kasi kasama sa 2024 mga pagbabago for me. Kasi sabi ko, ayoko na maging people pleaser. Diba sinabi ko na yun? Ayoko na maging people pleaser. And I will do whatever I want as long as, na alam kong nasa tama ako. Wala akong tinatapakang ibang tao, ganyan. So, ayun na. Ba't nandun na tayo? Nag-base sila sa ilang minutes ng
vlogs. And mostly naman, yung vlog is, sa akin, parang naging family vlogs na lang siya. Pero, please treat itong Unclut's Vlogs as my vlog. So, kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Of course, family ko to. Pero hindi naman lahat i-vlog ko about them. So, mostly, sa akin lang talaga umiikot ang vlogs. Of course, kaya nga Unclut's Vlogs. Pero ayun nga, kasi nga nag-base sila doon. And kung nanonood talaga kayo ng vlog, ilang beses ko na rin na-mention na si Ju, aware na siya sa camera. And, di ba nga, pag nakita niya na may camera, di ba, gumaganon siya. Tapos yung, ibig sabihin nun, ayaw niya. From there, paano mo malalaman na kulang siya sa attention kung hindi ko naman vlog yung mga part na kasama si Ju? Mostly, hindi ko sinasama. So, doon ako nagtataka na paano? Kasama ka ba namin dito sa bahay? Hindi ko alam. Kaya thank you. May mga sumagot naman, may mga nag-comment din na kung nanonood talaga kayo ng vlogs, nabanggit na ni Mama Ann yan, hindi na nagpapa-vlog si Ju. So, ibig sabihin may awareness na siya na, syempre, pagka, ayaw niya, hindi naman ako yung talaga itututo ko, hindi, vlog kita kasi ganito, kailangan ko sila i-please. Hindi ganun. Kailangan masabi na may attention kami sa'yo, kaya i-vlog kita. Hindi ganun. So, sa akin naman, siguro na-hit din kasi, of course, hindi mawawala yung mom guilt, especially kung nagtatrabaho. May part of me na, syempre, I'm working. Alam mo yung instead of lalo na yung trabaho ko nasa bahay. Tapos, I'm very free. Alam mo yung, kumbaga freelancer, parang gano'n, i-treat natin as freelancer na at my time, kung kailan ako mag-work, ganyan. Hindi pwedeng hindi ako magkaroon ng mom guilt na, oo nga no, baka nga gano'n na hindi ko nga nabibigyan ng atensyon si Ju. 'Di ba? Parang minsan, kahit hindi naman, parang mapapaisip ako ng gano'n. Kasi, normal lang yun. So, I'm speaking on behalf na rin sa mga working moms. Alam ko, diba, may mga ganong feeling tayo na minsan, lumalaki na yung mga anak natin, tapos hindi naman pwedeng isantabi natin yung career natin, hindi rin pwedeng hindi tayo mag-work. Of course, kailangan natin mag-work. Alipin tayo ng salapi. Mahirap ang buhay, diba? Ganon naman talaga, diba? Hindi naman din siguro talaga may iwasan yung ganon, yung may speculations sa ganyan, lalo na kung hindi ko naman talaga vlog lahat. So, eto lang, gusto ko lang din linawin na, ayun nga, hindi po nagpapa-vlog si Ju madalas. And most of the time, bakit kailangan ko pa i-vlog yung ano namin ni Ju, kung ano yung ginagawa namin. Magkatabi kami matulog. Ano po? Halos, alam nyo guys, sobrang lambing ni Ju. As in, sobrang lambing niya sa akin. Alam nyo ba, pag natutulog kami, hindi yan bumibitaw, nagagalit nga yun kapag kaiihi ako, bawal umihi. Papaalam pa ako sa wait lang, ilang si mama, babalik din ako kagad ha, kasi gusto niya talaga yung nakayakap sa braso ko. Alam niya naman, mahilig sa braso si Ju, diba? O siguro kung na-notice niyo yan sa vlog, kung magaling kayo, kung may attention kayo to detail, diba? Yan ang lambing niya, yung braso, as in, yung ganyan, yung amoy-amoy, yun ang ano niya, doon niya sinashow yung love niya sa amin kasi non-verbal si Ju. So, hindi naman siya non-verbal, non-conversational. Ayun, and syempre, 9 years old na si Ju. So, parang, ayoko na rin siya i-treat na bata. Gets niyo ba? Oo, nasa spectrum siya. Pero gusto ko siya i-treat as same ng supposedly ng age na ganyan ako. So, parang gano'n na lang kasi wala naman ako. Kung ano yung, 'di ba? Parang gusto ko siya i-treat as paano ba i-treat ang same age niya. And alam ko, syempre, kahit paano medyo nagsa-start na yan ng, independence, ayan. Ayoko rin naman siyang pangunahan. Ay, hindi na, halika, dito tayo, ganito gawin natin. Sabi ko nga, lagi ko siyang pinapakiramdaman kung ano yung gusto niyang gawin. Yeah, hanggat kaya kong ibigay sa kanya, ibibigay ko. May mga ano lang talaga na hindi talaga mag-iiwasan yan. Kahit naman sa totoong buhay, Yun talaga, i-judge ka talaga bilang nanay. Oo. May mga ganyan talaga. Kung sa akin lang, okay lang. Parang feeling ko sanay naman na din ako ever since naman Lagi namang may ganyan na, kasi ganito, ganyan. Yung dati pa nga, di ba, sa asawa ko, kasi ikaw yung nagtatrabaho, parang kung magsalita daw kay kids, mga ganyan. I cannot na. I cannot na talaga. Kaya sabi ko na nga, hindi na ako nag-reply. May one time na nag-reply ako kasi sabi ko, ilang minutes lang naman. Hindi tong specific na vlog na to Siguro mga 2 vlogs before. May nagsabi niyan na sabi ko,
Hindi nga nagpapa-vlog si Ju how can you say na hindi ko siya binibigyan ng atensyon? Yun yung magandang flow ng conversation namin sa comment section na. Tapos nag-reply siya na, ay sorry, ganyan-ganyan. Tapos, yun yung maayos na kausap. Hindi yun talagang kung mag-judge, akala mo malala pa. Malala pa nga yung sinasabi kaysa sa mga magulang ko. Yung mga magulang ko nga, okay lang sa kanila na mas gusto nila yun. Siyempre naman, ano ba kayo? Siyempre pag may apo kayo, diba? Kahit ako man, kung iniisip ko pag nagkaroon ako ng apo, ay, alam mo yung parang ang sarap ng kasama mo yung, ngayon na wala pa akong apo, pero yun na yung nasa isip ko. Parang ang sarap kasama yung mga apo mo. Kasi parang, they make you feel young. So, feeling ko, ganun din nararamdaman ng mga magulang ko. Kaya napapansin ko si Daddy na every time pag nandun si Ju, mas madalas siyang nagpo-post ng mga matatalinghaga niyang mga caption. Talaga, kaya natutuwa rin ako. Kaya I'm happy na, of course, habang malakas pa, hanggat kaya pa ng mom at daddy na makasama ng yung mga apo nila, talaga, go! Kasi hindi rin naman natin alam, di ba? Kung ayokang magsalita, hindi, I mean, di ba, reality of life, di ba? Hanggat kaya pa, spend time with your loved ones lang. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi minsan may mga ganun talaga, yung mga maano magsalita na akala mo, alam na lahat yung mga nangyayari. So, ayun. Alam kong yung iba, kaya sumasagot kasi gustong akong ipagtanggol. Pero, ito, hayaan na lang natin sila. Anyway, it shouldn't matter kung alam mo naman na hindi ka nagkulang. So, ako alam kong I'm giving my best sa lahat, to everyone. Sa lahat ng anak ko, syempre 3 sila. Ano mo yun, parang minsan iniisip ko, baka si Jiro naman magselos pagka nilalambing ko si Kuya Ju. So, may time naman na tinitignan ko naman si Ju kapag kunwari nilalambing ko si Jiro. Alam mo yun, parang kailangan balance. Yun lang talaga. And isa sa mga struggle talaga yan ng pagiging nanay na kailangan see to it na equal talaga yung attention na binibigay mo sa mga anak mo. Diba? Ayun lang naman. Though mahirap kasi talagang hindi mawawala ang mom guilt. Maswerte nga ako at ang trabaho ko ay nasa bahay. Like I said, freelancer ako. Hawak ko yung oras ko. Diba? I'm very grateful. What more pa yung hindi nila hawak yung oras nila. Inisip ko paano kung nag-nurse ako at nag-abroad ako. Hindi mas matindi yung mom guilt. Anyway, sinabi ko na rin yan eh. Kung feeling nyo, makakasakit kayo doon sa comment nyo. Empathy! Put yourself in that person's shoes. Kung feeling nyo, masasaktan kayo kung kayo yung sasabihan ng gano'n. Huwag nyo na lang sabihin. Naalala ko na naman, nung nakaraan, meron akong binlock. Though sabi ko nga, hindi ako magbablock. So, alam mo yung pagka, yung anak ko na yung sinasabihan, parang, ay hindi. Ayoko na. Kumbaga, matagal ko na siya binigyan ng pagkakataon. Tapos may one time, okay lang sa amin dalawa ni Papa Kits eh. Pero pagka yung mga anak na namin, parang, hindi na. And I'm very proud of myself. Kasi usually, hindi ako ganon. Actually, ngayon 2024, ayan, bubuti na lang ma-mention ko to bago matapos yung taon. I'm very happy sa sarili ko kasi I was able to cut off yung mga taong nag-weigh down sa akin. Meron ako napanood na video before. Hindi ko na maalala kung ano. Actually, marami sila. Pero, meron tumatak talaga sa isip ko na ang idea is, piliin mo yung mga tao na wants more for you. Yung, kumbaga, yung talagang tutulungan kang umangat ka or gusto nilang makita na umangat ka or yung gusto nilang maging better ka kaysa yung mga taong hinihila ka pababa. Yung people who wants more from you. Gets nyo? So, hindi ko na maalala kung anong exact video yun. Iniisip ko kanina pa. Anong video yun? Kasi, alam niyo, tumatak talaga sa isip ko. Nanonood ako sa YouTube ng mga ganun. Yung mga, lalo na kasi nag-40 ako. Yung mga things to do or what will you tell yourself, your 20-year-old self, now that you're 40, yung mga ganun, ang dami ko napanood na ganong videos. And yun talaga yung tumatak sa isip ko na saktong-sakto at akmang-akma naman. Kasi this year, marami talaga akong kinut off sa buhay ko na mga taong parang, ayoko naman magsalita ng ano, pero parang yan yung nararamdaman ko eh. Yung mga tao talaga na parang kukontakin ka lang kasi may kailangan sa'yo. Tapos kapag wala ka, hindi ka matunog, wala, hindi ka papansinin. 'Di ba? Parang doon makikita mo kung anong klaseng tao yun, kung friend mo ba talaga siya o hindi. Pero yung mga taong nasa baba ka man, nasa taas ka, nasa baba, or kahit anong pinagdadaanan mo, consistent na nandun sila, na hindi naghahanap ng
kapalit. Yung kumbaga, na hindi dahil may nakukuha sa'yo or what. Parang talaga nandun lang yung presence nila. At saka from time to time, kinukumusta ka. Sila talaga yung mga taong dapat mo i-treasure. May mga tao na mabait sa'yo kasi may nahihita sa'yo. Diba? May mga ganun talaga. Kaya, I'm very proud of myself. You did a good job. Ito, wala akong pagsisisi. Tama nga naman, ngayong 40, stop na talaga yung people pleasing. And girl, kapag hindi naman nakakatulong sa growth mo as a person, let go. Diba? Mas masaya yung tahimik na buhay. Yung kahit na, kumbaga nasa, ka lang, sa isang, your own little fun bubble, mararamdaman mo yun, girl. Mararamdaman mo yun. Kapag yung feeling mo, parang, bakit pagkasama ko to or pagkausap ko to, ba't parang ang bigat ng pakiramdam ko? Alam mo yun, yung parang, kailangan meron ka laging yung offer. Parang ganun. So, ayun lang. Sana meron kayong nakuha sa vlog na to. Sana meron kayong nakuha na learnings. And yun talaga yung gusto kong i-share. Na mararamdaman mo yan. Na kapag ito bang tao, hindi lang tao, situation. Kung nandun ka sa isang situation na parang feeling mo, parang I don't belong here. Let go. Kasi it's one way na universe na sinasabi sa'yo na, girl, you deserve more. You deserve better. Kaya talaga hindi ko talaga binubura yun ang sa salamin ko. Nakita niya ba yan? Ayan, hindi ko talaga to binubura. Yan talaga yung aking mantra. Na, yes, you deserve better. Ikaw ang arkitekto ng buhay mo. Kaya, huwag masyadong dinadown yung sarili mo. Know your worth. Yan yung mga gusto ko i-ano sa inyo. Na talagang change is inevitable, pero of course, yung change na papasukin mo is always para sa betterment ng sarili mo. Of course naman, hindi lang porket, hindi mananagasa na ako ng ibang tao kasi para sa betterment of myself. I mean, syempre, diba? Balance of everything. So, yun lang naman. Wala lang masabi. Okay. So, ayun na nga, no? Ay, mag-ano pa pala ako. May update pa pala ako. Ako yung nag-review ng products kanina. Hintay ko na lang yung update nung dentista ni Jiro kung kailan kumakahanap sila ng anesthesiologist. Tapos, yun na. After nila makahanap, i-confirm nila sa akin kasi that's the time na pwede na namin ipa-clear si Jiro para kasi yung sedation, kailangan na clearance din ng kanyang pedya. Ayun, balitaan ko kayo guys kasi, tama nga naman. Ayoko matrauma si Jiro na every time na lang napupunta sa dentista. Grabe. Hirap din, Iba naman si Jiro. Kumbaga, pansin namin na typical si Jiro na bata na nagigets niya. Okay yung processing niya. Pati emotions, ganyan. Yun na nga, tama nga, na wag na maging traumatic para sa kanya. So, yun lang. Okay. Paalam na rin ako, guys, kasi hindi pa ako naliligo. Hindi pa rin ako naliligo. Oo. Ayun lang. Maraming salamat for watching my TED Talk. Anyway, good night, guys. We'll see you tomorrow. Bye! Ulam natin, request ni Jeya. May kasalanan ako sa inyo. I've been slacking. Ang sakit ng likod ko, promise. Naubos kagad, nakakaloka. Guys, hindi ko na alam ano na nangyayari.